magandang gabi mga kabarangay. It is Saturday night at alam natin ito na yung kasagsagan ng ating mga pangangampanya, no? As I understand it, ito na yata yung huling araw kung hindi ko nagkakamali. Magandang gabi, ito po si Kuis Edge kasama ating mga co-host muli sa special edition ng Balitang Lagro Live ukol sa malapit-lapit ng barangay elections. Bukod po sa inyong likod, bati muna tayo dyan. Boy B, magandang gabi, Boy B. Magandang gabi sa ating mga kabarangay. Huwag niyo po kalimutan mag-share at pusuan ang ating live gabi. Okay. Parang umi-echo ka, pare. Oo nga, merong naka-loudspeaker. May naka-loudspeaker. Okay. Okay, at syempre bukod kay Boy B, I would like to thank again Teacher Ana. Thank you sa pagkakataon ito, makasama ka muli. Magandang gabi, ma'am. Wala kaya tang wala kang audio, ma'am. May audio ka, ma'am? Pag-ana? Hello. Walang audio si Mama Ana, no? Wala po. Hello. Okay, habang chine-check ni Ma'am Ana kung meron siyang konting dito may technical difficulty. Pa-check na yung mic. Bati ka muna, Kapepe. Magandang gabi, brother. Kapepe, naririnig mo ako? Kapepe? Kapepe, naririnig mo ako, Kapepe? Naririnig ka namin, Gush. Kaso si Kapepe, di ata tayo naririnig. Frozen si Kapepe. Frozen ba? At Frozen syempre, ang dito si Dalisay. Dalisay, magandang gabi, Brad. Yes, good evening. Magandang gabi mga kabarangay. And welcome sa Balitang Lagro Live. Ayun. Okay ba? Thank you, Dalisay. Nakahangka kanina, Kapepe. Check natin yung audio mo. Teacher Ana, ikaw, kumusta na? Okay na ba yung audio mo? Hello. Ayun. Magandang gabi po sa mga televiewers ng ating Balitang Lagro Live. So matutuwa po kayo sa maganda ang ating discussion for tonight. Since alam na natin na ito ang huling araw ng kampanya. Dahil nga kako, tatulad natin nabanggit, correct me if I'm wrong, parang kung titignan natin yung 2-week na campaign period na nailaan, ito yata yung huling araw, tama ba ako? O meron pang bukas yung ating mga kandidato? Last day na ngayon. Last day na ngayon. Okay, so ang bilis, no? Ang bilis ng 10 araw. Okay. Salamat sa pag-confirm. Bukod sa last day ngayon, ang daming syempre, may mga natutuwa, may mga naiinis ilang mga kabarangay sa hindi lang sa iba't ibang Metro Manila. Dahil nga sa palabas na yung barangay election as of 6 a.m. Magmula sa mga nabalitaan natin sa ibang lugar tulad sa Uyo, sa ibang Caloocan, talagang sobrang daw ang traffic yun pala motorcade at talaga namang na-traffic nga, no? At sinusulit na yung huling araw ngayong gabi. At siyempre bago tayo magpatuloy dun sa ating patutunguhan, balita muna tayo sa loob at labas ng barangay, no? Balitang showbiz muna, may kumakalat lang kasi po na video at magandang marinig siya. Chismoso. Sabado ng gabi, chismis sa pag-uusapan. May video na kumakalat dahil sa isang after party ng concert ni Idol Piolo Pascual, no? Alam niyo yata kung saan papunta tong kwento ko. Ayon dun sa video, parang napalagkit daw ang tingin daw ni Piolo sa kasayaw niya raw na isang lalaki. Na-confirma na ang lalaki raw na to ay si Darren Espartero ba yun? Yung singer, no? Pero ayoko naman hubigyan ng mali siya. Binibigay ko lang yung detalye ng akin nakita at napanood. No? So wala naman hindi naman hugala umano yan. Pero baka ako kumalat. At alam nila kung kanina nang galing.
Oh, Papa P yun eh. Papa P. Kaya talaga binigyan niyo ng mali siya eh. Ayan, at sa loob naman ng balitang, sa loob naman natin ng barangay, I'd like to send our shout out and kudos at maraming salamat sa bagong pamunuan ng DLBA. Kasalukuyan nilang inaayos yung nagkabitak-bitak na sahig na inaward pa noon ng dating councilor ng ating council ng District 5 na si Ma'am Ali Medalya, no? Yung Taraplex kasi nabasag na, actually nagkabitak-bitak na dahil siguro bukod sa rupok ng panahon, ay sa tagal na rin ng panahon, tas ang dami rin mga gumagamit bukod sa basketball, may mga pinapasokan events at ibang mga participating sports mga iba't ibang mga sports activities tulad nga nitong pickleball na nga yung isa, siyempre may badminton din dyan, so through the leadership of Rafi Torres, maraming salamat po sa pag-ayos nyo ng basketball court. At nice lang ho namin ngayon pa lang magpasalamat, no? I think matutuwa rin yung ating mga co-host dahil napabalita namin na maganda raw po yung naging response ng ating mga kabarangay doon sa mga nakaraang special episodes namin. Maraming salamat po. Salamat din ho sa inyo doon sa mga naging guest po namin. At ipagpaumanhin po sana doon sa mga hindi namin naimbitahan, no? Dala lang kaukulang short na po kami sa panahon at talagang kung sino lang ho yung mga napagkasundo ang maimbitahan at awa ng Diyos na imbitahan naman nakapagkasalita rito. Ganun pa man, we all wish you luck in this coming elections po. Mga tol, kumusta naman kayo? Lahat naman kayo makakaboto sa Lunes. Lahat naman tayo. Tama. Dalisay, makakaboto ka naman sa Lunes? Wala kang sound, Dalisay. Parang nawala yata sounds nyo. Ikaw, Boy B, makakaboto ka sa Lunes? Oo, quiz. Makakaboto. Siyempre, ano tayo? Anuhan natin yung responsibility natin sa pagboto. Kamustahan mo tayo. Ikaw, Teacher Ana, ba't nga pala hindi nag-duty ngayong darating na eleksyon? Teacher Ana. Hindi rin nata ako narinig ni Teacher Ana. Meron ba tayong mga meron ba tayong mga ongoing na mga pabate? Mula kay Jean Bernardo from Singapore, wishing for an honest and organized barangay election sa Monday dyan sa inyo. Thank you, pare. Thank you. At regards dyan sa inyo dyan sa Singapore. Wala yung yung mute control. Teacher Ana, narinig mo ako? Hello? Teacher, narinig mo ako, Teacher Ana? Narinig niyo? Ha? Narinig ko kayo ni Dalisay. Hindi ka, di ba, duty? Bakit po Pati hindi nga, ka boss. duty sa Lunes? Meron pa tayong mga ongoing na pabate? Teacher Ana. Hello? Wala akong audio? Meron kang audio. Narinig Wala mo na. ako? Narinig mo ako, Mang Ana? May audio ba ako? May narinig ka. Meron, May meron. narinig mo ba? Si Dalisay meron. Opo, naririnig. May delay eh. Meron yatang Meron. i-mute nyo na muna or hinaan lang yung volume. Kasi sumasagap kung nakaano man kayo. Sorry ulit, Sir Ed, sabi mo? Paki-mute na lang po muna yung kung meron kayo nakabukas na ibang device na Okay, yung naririnig live kita. natin. Paki-mute na lang muna kasi yun yung feedback. Opo, naririnig. May delay May Lolo ko yung ano natin, yung lolo ko yung audio ko. no? Na naka-on yung face. Narinig ako. Nila. Minute ko na muna sila, quiz, para ano tayo. Pagka ano na lang, quiz Dalisay, Teacher Ana, quiz Pepe. Pagka magsasalita na lang, i-unmute na lang. Ayun. Thank you, pare. Oo. Siguro Hello? magandang simula na. Baka meron mga nagpapabati ngayon tulad ni JR Nery. Kuya, feedback, sakit sa tenga. Oo nga, thank you. Meron bang sino mga nagpapabati ngayong gabi? Check muna natin ang ating mga live audience ngayon at nabasa na natin yan kay Brad Jean.
Meron pa ba mga ongoing na mga pabate? Ayun, Hello? Daniel Fernando. Ito ba yung yung governor ng Bulacan? Ayun. Hi Fatima, shout out kay Fatima. Magandang gabi. Thank you for share. Thank you pag-share. Hello? Hello. Takisang ko? Ayan. Magandang gabi sa inyo. Sherwin Bantog, Brad. Nakarating winner. Ayan. Naghihintay sa ating special guest ngayong gabi. Oo. Meron kang audio, kuya. Ayan. May audio ka rin. May audio ka rin. Tawag dito. Teacher Ana, naririnig ka? At naririnig ko gawin. Hello, good evening, Edward. Ayan, yung ating guest Hello? kagabi. Yes. Alright, shoutout tayo. Sige lang, basa lang, Dalisay. Yes, shoutout tayo kay una kay Junro Godines. Magandang gabi. And kay Ma'am Bert Lorraine. Si Ma'am Lily. Ayan din si Jojo Gueco. Si Alan Albano. Sir Edward Tan. And si Sir Marvin Cortez. Ayan din si Jean Bernardo. At si Khalil Aswal. Alright. Si Sherwin Bantog. Good evening po sa inyo lahat. Sa mga ating Ay, andyan din si John Eric Costales and Ma'am Jean Demeterio. Alright, good evening. Hello, good evening mga tol. Tulad na banggit namin, ito nga kako yung huling araw at ito yung aming huling bisita dito sa aming special edition ng Balitang Lagro Live. Ayun, shout out naman dyan kay Lily mula kay shout out kay Lily at kay Idol Jojo Gueco, the most eligible bachelor ng Barangay Greater Lagro. Magandang gabi sa iyo, sir. Ayan. Good evening, boss. Ayan. So kumusta naman ang audio natin? May feedback talaga eh. Meron yata nakabukas sa inyo. Nakabukas ang either device na naka-live. Paki-mute na lang po muna. Ayan. Yun yung dahilan kaya medyo may feedback. Hello? Hello? Ayan. Ayan, medyo narinig nawawala mo kami, na. Ana? Wala na, okay na. Okay na? Okay. Alright. Meron pa rin. Meron pa rin eh. Phone na kanina yung phone na malapit. Malapit sa laptop or sa... May audio ka, Dalisay. May audio ka. May audio po kayo, Dalisay at Teacher Ana, kung naririnig niyo po kami. Ako po meron. Meron kayo. Okay naman. Basahin mo natin yung mga questions nila. Habang inantabayanan natin yung ating special guest, hindi ko lang alam kung nandiyan na. Nagtatanong si Khalil Aswal kung tuloy na ba? Start na raw ba ng liquor ban? Meron ba makakapag-confirm o bukas pa? O mamaya alas 12 ng madaling araw? Liquor ban? Anyone? 29:30. Sabi ko basahin. Oo. Alam ko 29 to 30. 29 to 30. Yes, So starting 29-30. tomorrow, no? Wala akong Alas naririnig. 12 ng madaling araw, no? Hanggang eleksyon. Wala Ayan. eh. 12 midnight. Thank you, Ronald. Salamat sa pag-confirm. Ayun. So yung mga mga suki dyan, ha? Huwag tayo magpapaabot. Naku, mahirap mabagaan siya. Malaki ang multa. Wala ko. Oo, tama yan. Medyo mag-angkat na kayo ngayon, ha? Ba't Yeah, wala pang hindi pa pinagbabawal, no? Igib na. Igib na tayo, no? Ayan, no? At saka, syempre, bukod po dyan, tip lang ho, magbigay naman tayo ng tip kasi sa darating na election, which will be on Monday, ideally, it will be, it will start, Teacher Ana, confirm lang po, usually ba around 7:30, nagtatanggap na po tayo ng mga, nagsisimula ng pila dyan sa Lagro Elementary? Sa mga previous experiences ko po kasi, ang alam ko nga as early as, ito correct me if I'm wrong, is it 7 to 3 ang election? Mm-hmm. Ang alam ko 7 to 3, ang alam ko po Yes. as early as 6:30, 6 o'clock, 73. may nakapila na po.
Lalo na especially may dalawang pila na kadalasan yan, senior citizen at saka hindi. Okay. Tapos may naka-PCOS machine pala tayo, no? For this coming Hindi elections. po. No. No. Oh, pinakita kasi sa TV, Manual. mayroong gagamiting makina at doon i-shoot lang yung ano. Sa TV pinalabas sa Channel 7. Parang Manual first time tayo, na ganyan manual. na. Alam Ha? ko manual. Manual kapag Manual local ba? elections. Kasi merong pinakita Manual. kasi sa TV. I just don't recall if it was Channel 7 or Channel 5, no? May ginamit na PCOS machine. Anyway. Meron siyang selected lang. May selected na barangay na gagamit mga ng PCOS. barangay na may ganon. Siguro yun yung mga malalaking selected. distrito, no? At bukod po dyan, Yes, as I understand it, yung mga boboto sa SK is between 15 years old up to 30 years old, no? Tama kung di ako nagkakamali, 15 to 30. So, ibig po sabihin yan, yung mga 18 years old to 30 years old, pwede rin po bumoto ng SK sa pagkakaintindi ko. Bukod sa pagboboto ng barangay chairman. So, merong magboboto dyan na dalawa marahil yung balota na fill-upan, no? Ayan. Salamat po. Kuis, may tanong ako. May update ba doon sa Francis Magalona? Well, oo, salamat sa nagsalita na rin yung isa sa mga close friends ni Chismoso talaga, no? Si Francis Magalona, si Robin Tarosa. Dating artista rin to na isang concert producer, no? Nung lumabas nga yung balita, he confirmed na matagal na yatang hiwalay yung magkasama, si Francis at saka si Pia Magalona. At may napabalita nga na hindi sila actually kasal. So, by technicality, yung kung ano man yung mga meme na ginawa ninyo doon sa lumabas, so mahirap naman yun. Ayoko nang pasukin yan. Mahirap yan. Alam mo yan kasi usapang yan eh. Alam mo naman yan no? Baka may mga masagasaan tayo, no? Baka yariin tayo rito sa ating Doon lang tayo sa kwento. Yan, ha? Hello, Seth Mateo. Magandang gabi rin, sir. Oo. At habang inaantabayanan natin ating special guest, tulad ng binanggit natin, magdala kayo ng tubig nga pala sa darating na election, ha? Kasi hindi natin matatansya yung haba ng pila, no? Ideally, just to set your expectation, 7 a.m. daw po up to 3. Pero it may take longer. Depende nga ho sa una, yung pagdating din po ng mga canvassers. Tama ba ako, Teacher Ana? Yung mga maghahawak ng mga rooms. Siyempre, paayusin yan. Alam ko nga, meron para sa mga senior citizens. So, let's pray na maging orderly, maayos yung pagkakabahagi at matapos yung election na matiwasay. Actually, Sir Ed, tomorrow ayos naman na. Aayusin siya tomorrow kasi bukas kukuha ng mga paraphernalia yung mga ating chairman. Hindi tomorrow, ihahatid ng COMELEC, kukunin pala sa COMELEC. No. Lagi pong kinukuha yan sa City Hall. Okay. Tapos dadali na sa school. Lahat ng ballot box ilalagay lang sa isang room na secured at meron na rin po mga kapulisan po. I think start ng ngayong araw na to. Meron na rin, ang alam ko po. Tapos they will stay, para 24 hours po yan na babantayan nila. I see. Hanggang sa kunin the next day ng mga chairman yung mga balota. Pero yung mga upuan po niyan, ayos na po for tomorrow. Na-set up na. Yes. The only thing... Yes, saka magpo-post. Yes. Magpo-post din tayo ng location ng mga precinct ng Lagro Elementary School. Care of Teacher Ana. At maganda siguro sa Lunes, no? Maganda yan, Since nandun tayo, magda-live tayo para makita yung updates sa takbo ng pila, para yung mga suki natin sa FB page natin, ma-update kung ano oras sila pwede pumunta. Alam mo naman yung iba, mainipin tulad ng inyong lingkod, di ba? Kaya mag-iikot muna tayo bago tayo bumoto. Ayan. For sure, traffic doon. Oo. Actually, hindi lang tungkol sa election. Tulad ngayon, yung iba, nauuna na pumunta nga pala ng sementeryo, mga kabarangay, no?
Dala nga ng LB a long weekend. Though that being the case, minabuti ng karamihan na pumunta ng ganito kaagad. Ayaw makipagsabayan sa actual na araw ng pagbisita sa kanilang mga minamahal sa buhay sa sementeryo, which will be on November 1 and 2. Kaya yung mga nagpaplano in advance, huwag kayo magulat. Yung iniisip nyo, iniisip din nila. Kaya malamang traffic talaga ngayong araw na to. Sir Ngayon pa lang Ed, traffic na. Marami na nagpunta sa mga sementeryo. Especially tomorrow, malamang yan. Pagkagaling ng simbahan, magkakayaan. Kaya ingat lang po ha. Ayan. Sir Ed, meron May lang. question. Yes po. Okay. Meron dito kay Sir Jean Bernardo, tinatanong niya kung hiwalay din po ba ang mga senior citizens sa pagboto? Mas maganda kung hiwalay para hindi sila hirap. Ito po, I just wanted to share my experience, no? Kasi kadalasan po, ang listing talaga, it will came all the way from COMELEC. So, ang madalas po talaga nangyayari sa mga previous na experiences ko po, hindi po nakahiwalay ang listing ng senior citizens. Hindi ko lang po sure ngayon. So, ginagawa po namin before, in case meron po kayong senior citizen na kasama, na hirap talaga na makaakyat, pwede naman po yun na, kung sino po yung kasama niya, pupunta po dun sa precinct. Tapos may sasamang isang miyembro dun sa Board of Inspectors natin, yung chairman, poll clerk, and third member. Sasama po dun kung nasa nakalugar yung matanda. Kadalasan po ganun ang ginagawa pag talagang hindi po talaga kaya. Opo. Teacher Ana, para po bang ganito yan? Halimbawa po, nasa precinct na po yung mga botante, kahalo yung mga seniors, unti-unti ipaprioritize pa rin yung mga senior citizens po, tsaka PWD, tama po ako? Yeah, minsan po ginagawa, sir, alternate. Tama naman, oo. Yun. So, sabihin natin 2:1, dalawang senior, tapos isang hindi. Parang ganon. Sige. Yun, So, depende ganun kung gaano ka, lalo na mas marami. Pero syempre, priority natin na matapos talaga at makaboto talaga lahat hanggang sa last minute. Oo, tsaka dalhin ho ninyo yung ID ninyo, mga senior citizens, ha? Baka mamaya, yung iba dyan hindi papasukin dahil senior citizen sa edad, pero yung mukha, hindi naman mukha senior, no? Nakaka-flatter yun, pero magdala kayo ng ID. Magamit yung service na yun. Mula po kay Maria Felisa Magid, sana ang seniors at PWD wag naman sa upper floors gaya ng nakaraang elections. Tulad na nabanggit po, Teacher Ana, tulad na nabanggit po ninyo tungkol sa kasong ito, since hindi nyo naman siguro ma-determine, tama po ba ako? Kung sino yung mga at the same seniors time, yan? kasi sir, ang listing, hindi naman po kami ang gumagawa. Di ba? It all came from the COMELEC. Pati yung mga nasa pintuan. So, wala po talaga ang control sa amin in case na ang senior nakalista doon. So, yun yung matagal na talagang gustong i-resolve pero ganun pa rin. So, I really don't know what will happen on Monday kung the same pa rin ba ang procedure na Ma'am Felisa, saka sa ating mga minamahal na senior citizen, tulad na nabanggit ni Teacher Ana, yung mga listahan po na yan, manggagaling ho sa COMELEC. Ang isi-set up lamang po sa mga eskwelahan sa pagkakaintindi ko, yun nga mga precinct number, ilalatag nila yan. I am guessing if not, siguro every precinct, panigurado, may senior citizen naman no? Now, Yes. siguro kung special case talagang mahihirapan ng isang senior citizen na umakyat, then that will be the time na gagawa po ng adjustments ang mga Board of Canvassers. Tama ba? Board of Canvassers po ba tawag doon, ma'am? Iba pa yung magbabantay sa balota. Yung Yes po. Yun. Saka another thing, meron lang din ako na recall. Minsan kasi nako-question yung, halimbawa sa listing sinabi nila na ay patay na yung ganito, bakit nakalista pa? So minsan nabe-blame yung Board of Canvassers na uulitin ko nga po sa inyo, ang listahan ay hindi kami ang gumawa. So, yun po ay galing sa COMELEC. Just to set the record straight, ang mga listahan po na yan, nagmula pa po sa COMELEC yan, ha? Ipinasa lang po yan, oo.
Para Hindi galing mahaba. sa barangay kundi sa COMELEC, no? Yung listahan. Ayan. Quiz, naandito na pala sila, sila, yung Sino ating po? guest. Sino Nandito ba? na po sa studio. O Oo. siguro ito naman yung natabayanan ng Prepared na ating sila. mga kabarangay. Bago ho natin papasukin ang ating guest, we would like to reiterate, no? Isa lang hong disclaimer. This is special barangay election edition ng Balitang Lagro Live. This last day was supposed to, we actually invited Mr. Jason Galimba, actually, so hopefully join us in this special live episode. But due to prior commitments, nabanggit nga niya kay Ka Pepe, the reason why he won't be available, we respect kung ano po yun yung kaya decision ito, kung bakit po ganon. At kaya naiwan kami with one guest, and that is our special guest for tonight, our incumbent barangay chairman, at muling tatakbo para sa kanyang susunod na makakapag-servisyon pa ang ating mga kabarangay. Ladies and gentlemen, mga kabarangay, let's welcome our current barangay captain, Leo Gara Jr. Ay, Kap, meron ka palang mga body kayo dyan, Kap. Magandang gabi. Mga kagawad, magandang gabi po. Ayan. Good evening. Magandang gabi po sa inyo. Actually, nagmi-meeting talaga kasi kami ngayon. At marami pa kami dapat ayusin at tapusin kasi last day of campaign ngayon, no? Kaya sabi ko, samahan na nilang nila kung napaunlakan kayo kahit sa maikling panahon. At least makita nyo naman na kasama ko pa rin hanggang ngayon ang Team Garantisado simula pa ng unang araw ng kampanya. Salamat, Kap. Salamat sa pagkakataong to. Tulad na nabanggit namin, alam namin napaka-busy ng schedule, lalo na ngayong huling araw. But nonetheless, pinagbigyan nyo kami at yung ating mga, yung wish natin mga kabarangay na, ay sana nga makasama dalawa, kaso mabutit ka, dito kayo. Maraming salamat. Kap, sisimulan ko na, no? Bago tayo tumanggap ng mga katanungan sa napakarami natin nanonood ngayon. Kap, so far, kumusta naman po yung 2 linggo na inyong paglalarga at pagkakampanya so far? Kumusta naman po? Yung 10 days. 10 days, yeah. Masaya. Masaya naman. Ito, hindi nga ako nag-watch para pumantay yung kulay ko. Tinanggal ko rin para ano. Okay. Iba na eh. Nagtututow na kami. Iba na, akala ko naka-gloves ka eh. Tutow na, boss. Mapagpalang araw po, magarang araw sa mga kabarangay natin. Pasensya na, medyo nalate kami kasi ang dami namin talagang kausap ngayon, ang dami pa namin dapat puntahan. Pero nakapag-commit na kami, kaya naririto po kami. Andiyan si Kagawad Arnold, si Kagawad Enteng, si Kagawad Labi, si Andy, at si Kagawad Abel. Ay naman kayo. Hello, ma'am, sirs. Yan, magandang gabi sa inyo. Good evening po sa inyo. Salamat sa Kap. Oo. Di namin kayo mahagilap doon nakaraan, Kagawad, ha? Anyway, Kap, matanong ko lang ho bago natin ipasa yung mga susunod na tanong sa akin mga co-host. Ano ho ba pinagkaiba nitong, matagal na ho kayong tumakbo bilang when you started as a kagawad, pero when you campaign for the chairmanship at you eventually won it, ano ho pagkakaiba nitong ngayon, itong masasabi nating laban na to, itong kampanya na to? Ano ho pinagkaiba nito sa nakaraan? Napagaan ba kayo o mas mabigat to so far? Hindi masabing kasi inano lang namin eh from the start, ilang beses siguro mga 5 beses naman kami nag-uusap tuwing nagkikita kami ni Brother Jason Galimba, lagi kong pinapaalala na gawin nating friendly game lang ang darating na eleksyon sapagkat manalo man siya, kabarangay niya pa rin ako, manalo ko, kabarangay ko pa rin siya. Sabi ko, isang araw lang ito, gawin na lang natin friendly game. Kaya sa tingin ko, okay yung ngayon Okay yung ngayon kasi gentleman naman yung ating katunggali at nakakapag-usap kami na maayos. Walang ganong, kumbaga, kaskasan o gitgitan nangyayari. Kasi open naman kami, nag-uusap kami ni Brother Jason.
Ayun. That's good to hear naman doon, Kap. Maraming salamat sa pagko-confirm niyan. Teacher Ana? Andiyan ba si Teacher Ana? Yes po. Yes po. May katanungan po para kay Kap o kahit po kay Kap po muna. May katanungan kay Kap ngayong gabi? Okay. Good evening po, Kap Leo. Maganda gabi rin po, Ma'am Ana. Okay. So, paano nyo na-prepare yung sarili nyo, especially sa mga, alam naman natin, napakaraming bashers, di ba? So, paano nyo po na-prepare yung sarili nyo sa mga yon? Ano pong ginawa ninyo to overcome them or para malabanan? So, ganun po. Hindi ko kasi sila tinitingnan as bashers eh. Tinitingnan ko lang sila as pag sinabi kasing kapitan ka, ama ka, di ba? Tinuturing ko silang mga anak. Wala namang perpektong pamilya eh. Yung pamilya nga, dalawa lang ang anak mo, minsan masakit pa sa ulo. How much more ang isang katulad ko na ama ng 40,000 na tao. Kung magpapa-apekto ko sa mga ilan, sabihin natin na siguro hindi naman, you cannot please everyone. Kaya ang sa akin eh, kung papansinin ko pa yan, isa, dalawa, tatlo, kamusta naman yung 39,000 plus, di ba? Kasi nagpo-focus na lang ako dun sa mga dapat ko pang trabaho, dapat kong ayusin, sapagkat layunin lang naman natin talaga yung best para sa Lagro eh. Yun lang naman ang ano natin. Kaya wala na akong panahon para intindihin. Gaya nga laging sinasabi nung tatay ko habang nabubuhay pa, lagi niyang sinasabi sa akin, hanggat wala kang ginagawang masama, wala kang dapat ikatakot. So wala naman po tayong at alam naman natin na parte po kasi ng politika yan eh. You have to expect the worst, di ba? Kumbaga, parte na talaga ng politika ang siraan eh. Pero from the start, sa 5 taon kong pagiging kapitan at mahigit 1 dekada kong pagiging kagawad, lagi ko naman sinasabi sa mga leaders ko na never ever kayong sasagot o magsasalita against sa tao na tumitira sa atin. Kasi balibalik na rin natin, kabarangay pa rin natin eh. Hindi tayo dapat nagkakasiraan kasi dapat nagkakatulungan eh. Siguro darating ang time, lagi ko naman pinapanalangin na dumating yung panahon na talaga magkaroon ng pagkakaisa ang Lagro. And then, kiniklaim ko naman yun eh, na maunawaan nila. Kasi mas uunlad ang barangay natin pag nagkakaisa tayo. Sa ngayon siguro, hindi pa kasi medyo first term pa lang naman ako. Nagsimula pa lang ako na nag-establish ng aking mga programa at proyekto. Siguro kung papalarin muli itong second term, mas mauunawaan nila, no? Siguro mas matatanggap nila at mas makikita nila yung talagang development ng ating barangay. Siguro ngayon naman pa konti-konti nakikita naman nila. Ayun. Salamat, Kap. Yes, Boy B, may katanungan ka kay Kap Leo? Boy? Wala akong maisip eh. Pero siguro, Kap, sa lahat, di ba, ang tawag dito, maraming awards ang natanggap ang Barangay Greater Lagro under your term. Ano yung pinaka-favorite mo doon sa mga awards na na-receive ng Barangay Greater Lagro? Favorite? Favorite? Lahat kasi po yun talagang pinagsumikapan natin. Hindi award yung pinaka nakaantig sa puso ko, kundi yung nagawa natin na maging legitimate barangay ang Greater Lagro. Kasi since 1996, di ba, Pasong Putik, na-divide tayo sa 3. Sa akin, nung nagawa natin nung 2022, nung February, na napirmahan ni Presidente Duterte, na maging legitimate barangay ang Greater Lagro, yun ang pinakamasarap na pakiramdam. Imagine, ang tagal kong naging kagawad. We're living under the mercy of Pasong Putik. Kasi pag ang budget, sinisharean lang tayo, sinisharean. Kasi since 1996, plebisito lang tayo eh. City Council resolution lang ang pinaghahawakan ng Barangay Greater Lagro na papel. Kaya wala tayong record sa BIR,
sa DBM. So hindi ko na kumbaga tama na. Gawin nating legitimate barangay ang Greater Lagro. So pag upo ko po ng 2018, ginawa na natin ang paraan na maipasak sa Kongreso, na mapa-aproban sa Senado, at hanggang sa huli mapirmahan ng Presidente Duterte. Yung mga awards po na yon na ginawa natin, pinaghirapan natin, masaya. Masaya, okay siya. Talaga naman nakakataba rin ng puso. Pero sa akin, yung tanong nyo kung ano ang pinakamagandang award, yung award para sa atin, lalo na sa mga kabarangay natin, na maging legitimate at legal, hindi na kolorum ang Barangay Greater Lagro noong 2022. I see. Kap, panundot lang doon sa katanungan ni Boy B, gaano ba kahalagang ma-recognize ang isang, tulad natin, na isa na ngayong lehitimong barangay, Barangay Greater Lagro? Ano ho bang mga maaring dagdag benepisyo nito ngayong lehitimong barangay na po tayo, yung ating Barangay Greater Lagro? Kasi since 1996, no, 25 years tayo na budget natin is nakasalalay lang sa pagpirma ng konseho ng Pasong Putik. Halimbawa, na-delay ang project yung paghahati para sa North Fairview, sa Greater Lagro at sa Pasong Putik. Laging ganon Kaya minsan, kailangan na natin ng budget natin pero hindi pa napipirmahan ng konseho nila, hindi pa napipirmahan ng secretary nila or treasurer o kaya ng kapitan. So lagi tayo nag-aantay. We're living under their mercy lagi. So ngayon, tayo na. Independent na tayo kasi recognized tayo as legitimate na talaga. May record na tayo sa BIR, sa DBM, at may record na tayo sa Malacanang na tayo ay isang legal na barangay. Ayun. Salamat, Kap, sa paglilinaw na yun, no? Para at least, kasi for the longest time, halos karamihan sa atin dito na lumaki. Pero ngayon lang natin nalaman, after all this time, ngayon lang laging lehitimong barangay, ang Barangay Greater Lagro. Napag-usapan na rin natin to before and now we're really confirming it. Ngayon no, lehitimong barangay na ang Barangay Greater Lagro. Now, going back... After 25 years yun po. 25 years, no? So, yung iba dyan, siguro, hindi pa sinisilang. Ayan, nalaman na lang na, ayan, lehitimong Barangay Greater Lagro na ang ating barangay. Kap, kasi in recent, in the past 2 weeks, no, may mga, prior to the election itself, merong mga nagnanais, actually, kayo na mismo tanongin, though, we appreciate yung ating infra team for explaining to us the current setup. Baka ako maganda na mangyari sa iyo yung mga manggaling sa inyo po yung kasagutan, yung mga kasalukuyang inaabangan ng ating mga kabarangay na mga pagbabago sa ating barangay. Simulan natin doon sa basketball court at saka sunod yung sa swimming pool, Cup. Kasi we were informed na simultaneous yata yan inaugurate. Tama po ba? Can you confirm this, Cap? Yeah, yes. Tapos na siya for inauguration na siya, no, ni Mayor. Kaya lang ako na rin na nagsabi kay Mayor na after election na natin gawin. Kasi ayoko na isipin din ng mga kabarangay natin na gagamitin natin ang mga proyektong to para sa politika. Actually, tapos na siya. Sabi ko kay Mayor, after election, Mayor, inaugurate natin. Sino man ang manalo dyan, inaugurate natin. Kasi yan po ay proyekto ng barangay. Hindi lang naman po, kumbaga, ayoko siya magkaroon ng kulay. Kasi napakaganda po ng hangarin natin, ng pagpapaganda po ng basketball courts natin, at yung pagpapa-renovate po at rehab natin ng sinaunang swimming pool na alam natin na hindi ko talaga pinabuksan yun dahil nung pagkaupo ko po nung yun ay akin tiningnan, alam natin na maraming buhay ang malalagay sa alanganin kasi palpak po yung pagkakayari nun. So ngayon po gawa na siya, waiting for inauguration, siguro after election na bababa na po si Mayor para mabuksan na po ito mga establishmento na ito at magagamit na po ng mga kabarangay natin. Okay, salamat, Cap. Sa katanungan mo, Kate Jaramillo, nabanggit ni Cap after elections, yan na formal na bubuksan at para mapakinabangan ng ating mga kabarangay yung mga facilities na ito. Salamat sa pagsagot, Cap Leo. Second, Cap, may nagtanong dito si Kate Daza yata ang pangalan. Ano daw po ba ang mga countermeasures daw sa ongoing na peace and order situation daw kako sa ating barangay?
Meron po ba Tuloy-tuloy kayong naman. alam naman natin isa to sa pinakamahirap at ang nakasalalay dito lagi yung ating mga kabarangay na BPSO. Meron po ba kayong naisip? Kate Deza pala, sorry. Yung additional measures for security raw ng peace and order sa Barangay Greater Lagro. Yeah, kung mapapansin nyo naman po, hindi naman natin masasabi talaga na kaya nating bantayan kasi sapagkat ang Greater Lagro ang pinakamalaking area, no? May pinakamalaking lot area na binabantayan at lahat ng barangay ay allowed lamang na magkaroon ng 20 na barangay taanod. Pero marami po tayo mga volunteers na kung mapapansin nyo naman 24/7 at non-stop din naman ang pag-iikot. Umaga, basta 24/7 naman nagro-roving ang mga tao natin. Makikita nyo naman may bantay din naman po sa mga bawat entrance and exit natin. Ngayon po, ang ginawa ko, kung mapapansin po ninyo, nakipag-ugnayan po ako sa ating kapulisan. Naglagay pa po ako sa pakikipag-ugnayan sa pulis ng 3 outpost. Puro pulis po ang nagbabantay. Mapapansin nyo yun dito sa harap ng SM. Naglagay po tayo dyan sa may baliwag. Andyan po ang mga pulis. Ngayon yung bago natin, pinakabago, yung sa may Kia. Nalaglagay din tayo ng mga pulis po dyan. Plus dun sa may Kasamilan. Kung makikita nyo, may outpost na rin po doon. Yung mga kubo na pinapatayo po natin ng mga outpost ng mga pulis para madagdagan po yung mga critical na areas natin plus madali pong tawagin at naglagay rin po tayo itong nakita nyo naman ang substation natin meron tayong nilagay na substation dyan sa may plaza din sa likod sa tabi ng basketball court at tuloy-tuloy pa rin naman yung pagbibigay sa atin ng suporta ng ating mga force multiplier yung mga volunteers na atin. Ayun. Bago kayo pa sa katanungan sa ating mga co-host, Kap, ilang percent na raw ho ba ang kasalukuyang ginagawang barangay hall natin? Nasa ilang persyento na po ba? Ang barangay hall natin ngayon, masasabi natin nasa 60% na siya. Ang sabi ng contractor ay matatapos to ng January. I see. Thank you, Kap. Yes, Kapepe, may katanungan ka sa ating Kap o kahit sa ating mga agawad sa likod, baka may mga katanungan kayo. Ayan. Pero kay Kap, may katanungan kay Kap? Kapepe? Wala kang audio, Kapepe. Amaya. Okay. Kap, mabalik ko lang ho, Kap, no? Isa sa mga tinatanong dito at nakadaan sa atin. May nagtanong dito mula kay Rosalina David. Kung honest na masasagot nyo. Tanungin nyo, raw Kap, ano daw ang advantage nyo sa kalaban ninyo? Advantage? Wala po. Kasi sa akin, pagdating po ng pagdating sa mga eleksyon, sa mga promotion and anything, actually is biblical eh. Diyos ang nagtatalaga para sa akin eh. Si Lord ang bahala kung sino yung tinatalaga niya. It's not tao, no? Simula yun naman ang pananaw ko. Kaya ang sinasabi ko, sa Bible nga, nobody knows the future. Hindi mo alam kung anong. Pero lagi kong nasa isip na may magandang plano si Lord para sa ating lahat. Kung hindi tayo papalarin, Diyos ang nagtatalaga niyan. Pero kung hindi tayo papalarin sa tinatahak natin at minimiti natin, ginusto ng Diyos yun, di ba? Na kasi may mas maganda siyang plano para sa atin. Kumbaga, tinalaga ko naman sa sarili ko na mananalo, hindi eh. Sabi ko nga sa sarili ko, Lord, pag hindi ako nanalo, siguro pwede na ako mag-asawa. Sapagkat sulit at sapat na siguro yung 21 years na pagsiservisyo ko sa Lagro. Binigay ko na kalahati ng buhay ko sa Barangay Greater Lagro dahil sa pagmamahal ko sa Greater Lagro. 18 years na akong beauty, di na ako nakapag-asawa dahil sa Barangay Greater Lagro. Kaya sabi ko kay Lord, pag hindi na ako pinala dito, malamang gusto niya na ako mag-asawa. Salamat, Kap. Kap, panundot lang mula kay Kath Isada. Hello po, Kap. Ano po ang gagawin? Ano pa raw po bang gagawin yung mga magandang pagbabago for additional term again? Siguro meron ba kayong mga pagbabago pa na mangyayari sa
kung palari tayo ba na magkaroon ng additional term as barangay captain. Kap. Hindi naman po sa ano, no, nagmamalaki o nagmamayabang, pero kahit i-check nyo po ngayon sa barangay, pumasyal po kayo o kaya sa engineering, meron po tayong approved na, naka B3 na eh. Actually, considered as approved na 15 infrastructure project, no, na pinagkaloob sa atin ni Mayor. Yun ang 15, parang Kap? 15. 15, Kap? Yes po. Wow. Surprise po yun. Kaya sabi ko nga na baka pagdating ng panahon, at least mawala man tayo sa ating posisyon, may iwan tayo na hindi lang iisang ligasiya, kundi napakaraming ligasiya na pakikinabangan ng ating mga kabarangay. May 15 infra po tayo ngayon. 15 na talagang infrastructure projects makikita na naaprubahan na. First time marinig po ito. Kap, mula po kay Sherwin Bantog, Kap, ano po daw masasabi niyo? Doon daw po kako sa mga bumabati ko sa inyo, ukol naman daw po sa mga street signs. Sa street signs, yun nga eh, sabi ko sa mga kasamahan natin na mga empleyado at barangay, lalo na sa infra team. Natural yan, babatikusin tayo. Unang-una sa budget, sinasabi nila. Gusto ko lang ipaalam sa inyo po, mga kabarangay ko, kahit i-check nyo po sa barangay natin, sa treasury, kahit sa COA, ni Singkong Duling po, wala pang lumalabas na budget o pera mula po sa ating barangay. Sapagkat yan po ay kailangan muna magkaroon ng completion, no, bago magkakaroon ng bayaran. Kung nakikita nyo po yung mga pakonti-konti, yung sinasabi, yung sikat na sikat ngayon, yung ginawan pa nila ng may tugtog pa na kumukutitap. Kasi under ano po eh ginagawa pa lang po yun eh, na inaayos pa natin yung mga connection yan. Hindi po natin maiiwasan na pag naglalatag ka, i-perfect ka agad. Eh yan po ay inaayos talaga na maigi. At hindi naman natin tatanggapin at hindi babayaran kung hindi naman po nila bibigay yung hindi natin i-accept yan kung hindi nila ma-deliver yung 100% po, no, na maayos lahat. Kaya sana po yung mga agam-agam, masakit man sa puso pero hindi namin iintindi kasi para makapagtrabaho, meron pang lumalabas na may 30% na daw kaming nakuha para magamit daw sa eleksyon, 20%. Sabi ko lang sana huwag sumagot eh, pero tinanong nyo na rin ako, ni Singkong Duling po, wala pa pong lumalabas sa pera ng gobyerno sa mga street lights. Yun lang po ang gusto kong liwanagin sa inyo. Yes. Salamat Kap sa sagot. Habang wala pa tayo nakukuha ng Kap, merong katanungan po rito. At naitanong din natin to sa mga naging bisita namin. Kasi most of the candidates sa pagkaagawat, for example, priority nila raw, as I understand it, healthcare. Though we're grateful dahil meron naman tayong health center ngayon, pero napansin namin lately, medyo kinukulang yata tayo sa mga pang-maintenance sa mga senior citizens natin at yung mga ibang kumukuha ng mga gamot ukol po dyan. Tanong daw ho ng ating barangay, ano daw po ba meron po ba tayong pwedeng magawa po dyan sa kakulangan po sa gamot at lalo-lalo na para sa mga senior citizens o PWD, may special po ba kayo na plataforma para sa kanila? Alam niyo po, no, sa hindi inaasahang pagkakataon. Nung naupo po tayo kasi ang una talaga nating proyekto talaga na sana maisakatuparan, yung dialysis center natin. Yung dialysis center natin, meron na pong laboratorio, meron na pong mga doktor, at meron din po siyang butika. Nagkataon po na na-approvean naman po ang request natin para sa renovation ng ating barangay hall, yung state of the art na barangay hall. So anong nangyari, tayo po yung mga departamento natin, wala pong paglalagakan. Kaya anong nangyari po dito, yung Bautista Building, imbis na maituloy na yung mga butika, yung laboratory, yung dialysis, nagamit po natin yung building sapagkat hindi po tayo makakapagserbisyo na maayos sa ating mga barangay kung wala po tayong paglalagakan na lahat ng departamento. Kaya ang mangyayari po, pinatapos po muna natin itong bagong barangay hall natin at by January, sisimula na rin po na gawin yung Bautista Building na kasalukuyan po ngayon na
ginagawa nating barangay hall. Gagawin na po ulit siya, itutuloy na po yung butika, itutuloy po yung laboratorio at ang dialysis center po natin. Okay. Napakagandang marinig yan, Kap. Maraming salamat po. May isang comment lang dito ng ating comment lang na isa nating kabarangay doon meron siyang parang manifestation lang yung tungkol doon sa street lights, hindi na dapat masyado na pinalalaki at lalo na tungkol doon sa dahil yan at ito yung street siguro maganda dahil street signs daw maganda dahil may ilaw pa. Totoo sana hindi nilagyan ng pangalan pero from national to local minor practice yata yan. Let's not over-focus sa daming major issues and accomplishments. Konkreto ang nakikita. So, positive feedback regarding dun sa street sites. Kasi hindi lang naman kako daw sa Lagro ito nakita. Sa Manila ko nakita to Kape, mga ganitong klaseng Ganun. Wala, ayoko rin talaga, no? Ayoko rin sana kaya lang standard po kasi siya eh. Standard siya. Ginawa ko nga sa kanila, kung mapapansin nyo, wala pang 1 inch yung pangalan doon eh. Ginawa lang siyang parang landmark kasi standard siya landmark ng barangay para malaman ko ano barangay at sino pong kapitan. At anytime po yun, kung kailangan talagang kung matapos na po ang aking termino, hindi na po tayo pala rin, sticker lang po yun eh. Isang napakalit na sticker lang po yun. Okay. Pasensyahan nyo na po, humingi ng tawad sa inyo kung sumunod po tayo sa mga standard po kasi nangyari. Alam naman natin na sa kauna-unahan kasi tayo, siguro naninibago, hindi natin masisisi ang ating mga kabarangay po, no? Kasi kauna-unahan talaga tayo sa Quezon City na nagkaroon ng lighted street signages. Kauna-unahan po sa 142 barangays, Barangay Greater Lagro lang po may ganyan. At yung mga lumang poste po na sinasabi nila nagkakaroon tayo ng duplication, nagkataon po kasi na hindi po natin pwedeng galawin talaga yung mga dilapidated na mga street signages so ang sinauna yung makinalawang, yung mga tumatagilid. Sapagkat city project po iyon, hindi po yun pwedeng pakialaman ng barangay. Nagkataon po, tinutulungan na rin po natin sila para naibsan na rin yung mga agam-agam ng ating kabarangay. Tinutulungan na rin natin sila pag andyan na merong nagsusupervise na taga City Hall. Kahit yung manpower natin ay binibigay na natin sa kanila para unti-unti na rin po ma-retrieve ng City Hall yung mga sinaunang poste po, yung mga konkreto. Okay, salamat Kap. Meron ditong isang komento mula sa isang nagmamalasakit sa senior citizens. Teka lang, nawala yata. Ayan, sorry, at Kap, may katanungan para daw po sa mga, mula dito kay June Texon po muna, sana po ay kilalanin at mabigyan ng kalinga at tulong pinansyal kasama na ng gamot para sa lahat ng senior citizens ng Barangay Greater Lagro. Salamat daw po. Pagdating po sa benepisyo, no, benepisyo ng mga senior citizen natin, nagmumula po kasi ito yung budget talaga nagmumula sa local government natin. Ang Manila, halimbawa Makati, kayang-kaya nilang gawin sapagkat ang senior citizen nila halimbawa sa city nila nasa 30,000 ganyan. Budget halos pareho lang. Ang sa atin po kasi nasa kulang-kulang kalahating milyon na senior citizen po natin. Parang nasa 400,000. Ang laki pala. Ang laki. Kaya sa ibang city, kayang-kaya po talaga nila yon. Yun ang pinag-aaralan po ngayon. Kasi bilang membro po ng Liga, ng Liga ng mga Barangay, ako po ay director ng Liga ng mga Barangay sa buong Quezon City. Yan po yung hindi rin po talaga maintindihan ng mga tao. Kasi kung babudgetan po natin yon, kung gagayahin natin yung ibang city, mauubos po ang budget. Kasi napakarami po ng nasa database ng ating pong syudad. Parang 300, kulang-kulang 400,000 po. 400,000, I see. Yun po ang pinag-aaralan ngayon ng Quezon City. Okay, so kaya yung ibang city kaya talaga nilang gawin kasi hindi ganun kalaki yung senior citizen nila. Salamat, Kap. May katanungan tayo sa ating mga co-hosts, Kapepe, Dalisay, Teacher Ana, o Boy B. Meron. Yes po. Okay, go. Teacher Ana. Ano ba? Meron po dito galing kay Maria de la Cruz.
Meron po bang plan for double or one-sided parking and traffic along Ascension? Lalo na sa mga schools. Okay. Meron daw po bang Kukunin plano? ko na yung pagkakataon po na ito, Yes. no? Kasi meron po tayong inaayos na ordinansa. So pagkatapos po nito na gusto ko lang ipabati din po sa ating mga kabarangay, pagkakataon na rin po ito, na sana wag naman po kayong magugulat, ano po, na kung gusto po nating maiayos to, kasi mag-one-side parking po, nakikita kong solusyon dito, kailangan natin mag-one-side parking, pero kailangan nyo rin po tanggapin na magkakaroon po tayo ng one-way rerouting po na mangyayari. Kasi hindi po kakayanin na magsasalubong pa rin kayo sa area o sa street na one-side parking, tas magsasalubong kayo, hindi po uubra, kaya mag-one-way po tayo. Yun po ang pinag-aaralan ngayon ng konseho, inabot lang po tayo ng eleksyon. So sa susunod po, kung na masusunod na yung one-side parking, magkakaroon po tayo ng one-way. Pero rotation po iyon. Halimbawa, isang buwan sa left side, isang buwan sa right side. So yun po ang masugid natin pinag-aaralan para gawa ng ordinansa at maaprobahan ng konseho. Okay, so okay mga kabarangay, doon naalala nyo yung may nagtanong sa ating nakarang episode, ano na yung resulta nung naging meeting to cup, di ba, sa covered court, naalala nyo yun? Kasi ang nag-officiate pero si Mr. Ricardo Orogo. So ito na yun, naisa na siyang ordinansa, pinag-aaralan na lang, furnish na lang, and hopefully makita natin ma-troubleshoot ito pag natapos na itong ordinansa. Salamat sa pagsagot, Kap. May tanong ka ba, Teacher Ana? Kap Pepe, Dalisay, or Boy B? Meron Sa live po audience? dito. Yes, Kap. Galing Yes, kay Ma'am- Kap Pepe muna. Okay. Yes, may tanong dito para kay Ma'am Candy. Sabi ni Candy. Miss LV Ampil, Ma'am Candy, kamusta po ang pangangampanya nyo? Ano po ang paramdam ng first time na tatakbo? Ano daw pakiramdam mo? Kamusta pangangampanya? Masaya naman. Masaya pag nakaka-text. Actually, as early as 3 weeks ago, nag-iisa na ako ng mga pwede kong gawin pag ako nakaupo. Yung pag-iikot namin, masaya, tiring, pero doon mo nakikita yung pagmamahal ng mga tao sa kanilang mga opisyales, lalo na kay Kapitan. I see. Okay. Thank you. Thank you, Ma'am Candy. Kap, regarding nga po pala tungkol sa isang gaano ho para sa inyo bilang kasalukuyang kapitan, gaano kahalaga yung magkaroon kayo ng isang harmonious na relationship kasama inyong konseho? Gaano kahalaga ito para sa inyo bilang kapitan? Actually, napaka-importante po no. Pag nagkaroon ng pagkakaisa, una dapat sa konseho muna. Kasi ang makikinabang talaga ay ang barangay. Kung hindi naman natin, kasi nung siguro sabihin natin nung unang upo ko, alam natin na nagkaroon ng mga oposisyon. Siguro adjustment period. Sa pag-aasawa nga may adjustment period eh. So sa ngayon nagkakaunawaan na kami. Alam naman natin na ibang partido din itong mga kasama kong kagawad nung nakaraan. Pero ngayon nakita naman nila na yung ating hangarin, ang ating adhikain para sa barangay ay hindi pamumulitika. Na ipaliwanag po natin sa kanila at napatunayan natin ang ginagawa natin ay yung selfless service, hindi pang sarili. So ngayon po nakakatuwa naman dahil okay na. Kasi kesa nung nakaraan, itong first term ko, ako po yung may record holder sa city, ako po yung may pinakamaraming kaso. Ganun ba, Kap? in 5 years ko, siguro 60 plus ang kaso ko, no? Dahil sa hindi pagkakasundo. Kaso sa ombudsman, sa KILG, City Legal, everything. Praise God kasi na-dismiss naman po siya lahat. Ngayon naman, nabawasan ba o totally nawala na, Kap? Siguro, na-dismiss naman siya lahat eh. Hindi ko alam kung may darating pa. Pero sa tingin ko lang, na-dismiss na. Praise God, praise God. Kasi talo ko pa yung nag-aral ng abogasya. So, ako yung ma-attend ako ng mga kaso.
Oo. Kap, may nagtanong dito, hindi lang mahagilap nung ating kasi may nagtatanong tungkol daw sa ano daw po ba yung mga nagawa raw po ng ating mga kasalukuyang kagawad. Sila familiar sila sa mga tulad na nababanggit ninyo, baka ako pwede nyo kakong bigyan lang halimbawa ano po bang komite ang hawak nila sa kasalukuyan ng ating mga kagawad at ano po yung mga naging accomplishments daw po nila so far bilang sa ganong klase posisyon, Kap. Sa akin kasi ang nangyari dito mga kabarangay, hindi naman natin ginusto kasi naging 5 na lang ang ating kagawad. Nawala po si Kagawad Lisa nauna, nawala din po si Kagawad Chris. At nagkaroon ng yung kanilang mga committee na naiwan ay ipinasa rin natin sa mga kagawad na narito. Bali, ang nangyari, 5 na lang sila. Ngayon, Kagawad Rabi, na alam naman natin nag-function na maayos. Kagawad Abel, mga silent worker to, pero hindi kasi gagana ang barangay kung hindi talaga nagkakaisa. Hindi lang siguro nakikita ng ating mga kabarangay, pero ako nagsasabi, no? Ako yung pumupukpok kasi sa kanila eh. From time to time, yan, si Kagawad Arnold, si Kagawad Ending, Kagawad Vladi. Lagi ko yan, lalo na sa session. Ganito. Tapos nagte-text, may group chat kami, ayusin nyo to, tapusin nyo to. Kami kasi yung sinasabi nila na puro photo op. Siguro naman hindi kami po ba ay naglabas ng sa 40 kalsada na naipagawa natin sa loob ng 5 taon. May makita ba kayo na kami po ay nagawa po photo ops po dyan, turnover? Hindi naman po eh. Pero yun po ay dahil din sa pagsisiga-siga, pagsusumikap ng konseho to. Hindi lang po dahil sa akin. Yun po ay consolidated effort ng ating pong konseho. Yung mga proyekto na yan, hindi po maisa sa kutuparan yan kung hindi po dahil sa masisipag din natin mga kagawad. Kaya nakikiusap po ako sa mga kabarangay natin. Ang kailangan po namin ay hindi ang pagkatipos. Kung may nakikita po kayong mali sa amin, isa po tayo maayos, magkakabarangay tayo. Hindi naman po kami perfecto. There's always room for improvement. At kayo po na nakakakita sa amin, very willing po kami na pakinggan po kayo kung ano ang nakikita niyong solution. Kung may nakikita pa kayo na mas maganda, bukas po ang aming mga puso at isipan para makinig po sa inyo. Salamat Kap sa pagpapaliwanag ngayon. Questions Pasensya from the live audience? Medyo pasensya na po kayo kasi napagod po talaga si Kagawad Enteng. Di po, Nagdadasal ako para successful lang Nagpe-pray lang kami. Akala ko, nagpe-pray lang si Belated happy Kagawad birthday, Enteng. Kagawad Enteng. Belated happy birthday. Na-birthday niya, nag-celebrate ng birthday. Belated happy birthday, Kagawad. Belated Kagawad Enteng. Pwedeng basahin ko lang from kay Rain Allison. Pero bago yan, magharang gabi sa inyo, Kapleo, at sa mga kagawad, kay Ma'am Candy Tabones, Vladi Torres, Abel Langkay, Enteng Elepante, and Arnold Sobremisana. Good evening po sa inyo. Basahin ko lang po yung from Rain Allison, no? Kap, just keep up the good work, and we believe in you. And we are here to support you all the way. And kudos to all your works, lalo na yung mga illegal drug users. Kaya ikaw ang nararapat na manalo para di na kumalat ang mga addict. God bless sa inyo. So, yun po, napakasarap pakinggan. At marami pa rin tayong, actually, halos lahat pa rin naniniwala naman talaga sa ating team. Drug-free na po tayo Paalala lang sa mga kabarangay natin. Nung tayo po inaupo ng 2018, nakapagmana po tayo ng 300 plus na mga biktima po, no? Biktima ng droga. Pero sinikap po natin na mapag-graduate silang lahat at ngayon ay wala na po na natitira. Lahat po sila dumaan sa programa ng gobyerno, no? Yung mga moral recovery, community service. Sa ngayon best tayo sa sa BADA, Barangay Anti-Drug Abuse Council. Best tayo sa buong Pilipinas. Kasi tayo lang ang yan yata yung hawak dati Kap ni Vince Tesoro tsaka ni Jojo Guego, no Kap?
Yes. Badak. Yan, Badak, yan. Kasi ba naman, may salamat, Kap. Mm-mm. Meron ditong comment mula si Sheryl Bantok, nung pandemic pa lang ang bilis ng aksyon ni Cap LG, lalo na sa paayuda. Ayan yung mga nabanggit dito ng ilan sa mga nanonood sa atin ngayon. Meron yata nag-comment yung Tetay, Boy B, kung nakita mo yon. Meron yatang tanong siya para kay Cap o sa konseho, sa kasalukuyang mga kagawad natin. Yes, boy, Pepe, may katanungan ka po? Yes, may tanong si Mr. Romy Magud. Sana may town hall meetings, example every 3 months or quarter, with questions and answer between the barangay and the residents. Sana daw po may town hall meetings, Cap. Yeah. Meron tayong dati kasi bago magkaroon ng COVID, yung pandemic, meron tayong People's Day eh. Tapos doon Wednesday yata yung tayo, Cap, no? parang Every Wednesday yan, ano? Oo, na every Wednesday yun eh, regular yun eh. Tapos ngayon, ang plano natin, yung bawat purok nga na pinapa-approve natin kay Mayor, yung mga dead ends kasi natin, gusto nating gawing mga mga multi-purpose sa bawat purok. Yun yung sinasabi ko na magandang iiwan nating legasiya na bawat purok ay magkaroon sila ng mga multi-purpose nila kung saan pwede silang gumawa o magamit nila yon para sa kanilang pag-meeting din nila. Yung mga dead end kasi natin na napacheck na natin at maraming naaprubahan dyan na pwedeng tayuan ng mga multi-purpose. Yung mga dead ends natin, mapapansin nyo marami tayong ganyan dito sa ating barangay, lalo na sa loob ng Lagos Subdivision. I see. Thank you, Cap. May ibang katanungan pa dyan. Alam ko, Boy B, nakita mo ba yung or Ka Pepe? Yung may ibang katanungan nakita ko lang, mabilis na kasi nailabas eh. Okay, Kuis. So dami. 15. We have 15 pending questions para kay Sige, kay Cap. ka lang, magsama ka lang. Samantalin natin to. Alam ko, kinakailangan magpahinga nitong nila Cap. No, may meeting lang kami. May meeting kami, may mga kausap kami nasa labas. Lang kami, pumasok lang kami dito sa room. Pero napakarami kasi tao na andito ngayon na dapat namin kausapin sa paghahanda para sa mapayapa, mapayapa at honest na election natin sa Monday. So andito kami ngayon, nagmi-meeting, pinaghahandaan natin para maingatan din natin ang ating mga kabarangay. Siguro isa o dalawang tanong na lang, Boy B, bago natin para masikaso ni Cap yung mga naghihintay sa labas. Yes, Boy B. Ito, Cap, merong maganda question dito for our para dito sa sa ating mga kagawad aspirants. Now, for the kagawad aspirants, why did you choose Cap Gara? What is our CAP's programs are aligned with your programs? EY. Mga agawad daw po, bakit daw po si Cap, sino pwede magsalita on behalf of the agawad daw po? Bakit daw po si Cap na napili nila? Kagawad Abel muna, Kagawad Abel po muna. Kagawad Abel. Ang ating pong kapitan ay isang God-centered, mahusay sa pagkalakad ng barangay. Idol ko po yan si Kapitan. Alright. Kagawad Candy. Nakatrabaho ko na si Cap since 2015. So, gamay lang namin ang isa't isa kung paano namin may ayos lahat ng programa. Also, isa po ako sa naging core group niya, kaya mas madali kong maintindihan si Cap sa mga gusto niyang mangyari para sa kanila. Ayun. Pare ko to tsaka plano ko ng kapitan to. All support na ako sa kanya. Solid, Team Gara. Kagawad Tenteng. Tenteng po Kagawad Tenteng. Nakikita na rin sa leadership. Kung maganda na nangyayari sa atin. Mga share ka sa barangay, nakita mo Mr. Tech natin, may kalinisan, maganda nangyayari sa atin. Na nagre-reflect kung anong ori ng leadership. Kagawad Arnold. Maganda po kasi sa isang sangguniang barangay, mayroong unity and a good leadership.
So, nakita po namin kay Kap Leo Clara yung kanyang pag-uunawa at pakikinig sa mga members. Importante kasi yan. Makinig siya at he has a good leader sa mga fellow workers na fellow members ng house. Kaya yan po din namin na siya maging ulit na barang. Salamat ka, Arnold. Bago namin tuloy ang Kuis. Ano ko lang, may ano rito. Ma'am Jennifer, wala po kayong question. Chinek ko yung wala po kayong questions. Kung sa ano po, hindi mo naman po kaya sagutin lahat. Kasi nasa 15 questions na po, nasa 14 na all in all. Yung mga questions. Pag-commentin mo, Jennifer, hindi ho kami basta-basta na namimili. Kung ano lang ho yung unang makita na tanong, itinatanong natin kay Kap, lahat ho. Kung yun ang impression ninyo, pasensya na po, hindi ho kami kako ganun, ha? Kung makita namin may tanong kayo, ibabato naman namin kay Kap. Ngayon, hingi lang tayo ng konting Kap, bigyan namin sa inyo para masikaso nyo yung mga tao na gantay sa inyo. Salamat sa pagkakataon to, Kap. Binibigyan ko kayo ng oras para makausap naman po yung ating mga kabarangay. Ito na Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa amin, lalo na ng council. Sa inyo po lahat, dalangin po namin. Sa Lunes na po, 2 tulog na lang, eleksyon na. Dalangin lang po namin na maging mapayapa, maging maayos ang eleksyon. Let the people decide at alam namin, Diyos na rin ang magkakalaga. Maraming salamat. God bless Barangay Greater Lagro. Mahal na mahal po namin kayo. Salamat, Kap. At sa ating mga agawad na tumatakbo ngayon. Thank you po sa pagkakataon ito. Ingat po kayo. Good luck po. Good luck on Monday. Ayaw mo, mga barangay. Yes, salamat, Kap. Alright. Okay, inuulit ho namin ho. To be honest, as we began itong pakulo namin na magkaroon ng special edition sa barangay, we try to invite everyone we think would share the experience. Actually, supposed to be itong last episode namin would have been with Sir Jason Galimba and of course Kap Leo Gara. But we respect Sir Jason Galimba's decision na hindi makapano ngayong araw. So, mas maganda sana kung dito si Sir Jason, para makapag-share din siya kung ano man yung mga... Ano naman yung we respect his decision po. Yes, pare. Oo, kasi yun nga raw, marami pa raw questions na hindi pa raw nasasagot, sabi ni well, actually, no. Pero may isasalang na lang na yung nasasagot, Bob. Actually, hindi naman talaga natin lahat nababasa, no? Dahil merong mga ilang questions na sinasagot nila na napakahaba, then tsaka lang tayo nagkakaroon ng chance din magbasa ng questions. So, oo. At saka yung ibang question ko din lahat mabasa, oo. We try to make it a point na lahat mabasa. Makakala kasi na ating mga manonood, pinipili natin yung mga binabasa. Nataon talaga kung ano man yung makikita natin naka-flash doon, yun ang una nating binabasa. Yes, ever since mga kagawad pa yung ating panauhin talagang lahat naman nababasa natin. Yun. Pero bago yan, shoutout muna tayo. Kay Sir Ricardo A. Orogo, good evening. Kay Sir Ma'am Sherwin, Sir Sherwin, kay Sir Vani Garcia, si Lynn Gaspar, si Ma'am Lily, and si Jing Albano. Andiyan din si Ma'am Pat Isada, Jay Belisario, and Kate Dasa. Yung iba, pakibasa niyo rin. Wala naman naka-flash sa akin dito, pero maraming salamat sa mga live audience na nanood. Yes po, thank you sa mga katanungan, we'll try to make it a point na to have them answer it. Just so happens na at this point we really ran out of time. Depende lang po siguro kung how do you see it.
At the opening, we're really hoping na we could read all your questions. Humihingi kami ng dispensa kung hindi lahat ng mga tanong nyo ay mababasa namin. As you can see, we like on all past episodes, we try to also consider, the campaign that all the candidates have gone through to make it through the day. So, we wanted them to rest, especially as the campaign has come to an end. At tulad nga na banggit ng ating humingi ng dispensa dahil much as we wanted to have him extend the minutes or the hours that he's been with us, may mga nag-aantay sa kanya, and we respect that as well. Ayun, from Bani Garcia, medyo mabilis lang, sandali lamang. Ang bibilis lang, mabuhay kayong lahat. Naway maging maayos ang ating eleksyon sa Lunes. Tanggapin nawa ang sino mananalo. God bless. Yes, thank you, Sir Bani. Yes, and shout out sa mga minions. Kila Jojo Gueco. Kanina pa yan. Kila Bunso. Nabasa na rin kanina yan. Salamat sa Balitang Lagro. Salamat, Sir Ronald. Yan. Maria Susana Rago, good PM everyone. At sa mga nanonood, sina Miss Tetay, hello, sina J. Arneri, LV Ampil, hope for a clean and peaceful election. Salazar Lorelin, thank you sa Balita Lagro. Virginia Ver Espeña, thank you, God bless and good night. Thank you, ma'am, for watching tonight's episode. Any thoughts, mga tol, as we are about to end our special episode? At magkikita tayo sa Lunes for the live. Yes, pare. Ako, clear ko lang yung mga guest natin na kagawad. Kasi ang purpose talaga natin is yung independent na kagawad na first-timer. Kaya, kasi 31 kagawads yun di ba? Parang na-interview lang natin, parang 6, di ba? So, hindi natin kaya interviewin lahat yung 31. So, namili lang tayo ng independent na first-timer mag-run as kagawad. Pero ganun pa man, nagpapasalamat kami dun sa mga tumanggap ng aming imbitasyon. Prior pa dito, actually, di ba, nag-mention naman din po kami, tutulungan namin lahat kayo na ma-promote yung sarili nyo dito sa aming page. At nagpapasalamat kayo sa iba, nagbigay ng kanilang credentials at na-post naman ni Kapepe. Thank you very much. Ngayon, doon sa mga nagtatanong bakit hindi lahat na imbitahan, pagpaumanin po ninyo, ang StreamYard service po namin dito, hanggang 6 lang ang kaya na capacity. Kaya minsan kung napapansin nyo, ang nag-i-interview lang sa ilang mga guest natin, 2, tapos nasa sideline yung 4. Ganun pa Tsaka kasi 10 days lang din tsaka may, given the schedule na rin kasi, dahil the shortage din ng campaign, talagang yung sino lang yung libre. And we're thankful dun sa mga naging guest namin for tonight. At the end of the day, after maibigay po namin ang aming platform at mapanood ninyo, it is still your choice who you wanted to vote for this coming elections. Kung sino sa tingin nyo ang karapat-dapat, no? It's your choice, no? As with ours, kasi magkakasama man kami ritong 5. Panigurado ko, iba-iba naman siguro yung boboto namin. Yun lang naman yung aming naisabihin dito. At nagpapasalamat kami. I don't know, nakailang viewers tayo, pero ganun pa man, we're thankful na napagbigyan, even though na medyo naantala ng ilang minuto, inabot na kami ng alas 10 ng gabi. Inabangan nyo pa rin kami. Marami pong salamat sa inyo. Rest assured, by Monday, all of us here will be doing our share na makapag-live sa Balitang Lagro Live platform para makita nyo yung mga events leading into the upcoming elections. Yan. Hello, Kuyang Boyet. Good luck din, sir, ha? Boyet Henson po. Good luck din po. Yeah, sina Kim Dado. Good evening, Sir Kuyang Boyet Henson. Ayan, hindi ko na maalala sa dami ninyo. Salamat sa kay Malaki Sherwin, salamat po sa live nito. Malaking bagay na narinig namin yung mga hindi namin narinig. Ayun, yun na. Well, sabi nga ni Ma'am Virginia Neres Peña, Diyos lang talaga magtatalaga ng karapat-dapat na maupo sa ating barangay. Mula kay Jennifer Peña, sana daw binasa raw natin yung kay Tetay. Yun yung hinahanap ko kanina, Kim Merong tanong kay Kapisada. Kasi nga, merong 2 questions si Kath Isada. Yung isa nabasa, yung pangalawa hindi na siya nabasa. Pasensya na. Yung kay Tetay kanina, bigla kasi pumasok, kaso lang bigla nawala rin. Basahin ko sa pwede naman sagutin ni Bob yung mga katanungan ni Tetay. Kasi kapitan din to dati.
Ano ba yung tanong ni Miss Teta? Pero ganun pa man, Ano ba wala na yung dito yung tanong? natin. Ano ba yung tanong? Ano ba yung Hindi tanong? ko rin nakita, inanap ko eh. Inanap ko nga eh. Mabilis kasi tumaas sa dami ng comments, no? Pero anyway, pwede ba ako magbigay ng mensahe sa ating mga tatakbong mga kagawad? Oo naman, pare. Sige, go. Go! Ano sana, no? Ang request ko sana sa lahat ng ng tatakbo, be fair. Be fair sana. Umpisa pa lang tayo eh. Nandito pa lang tayo sa campaign period. O kaya dapat, pagka naglagay ng poster, yung mukha talaga dapat natin yan, hindi naka-filter o beautify yung picture. Para mamukhaan tayo. No? Kasi parang iba yung parang Facebook profile eh. Iba yung naka-beautify yung mga pictures. Naman, sige pare, salamat. Anyway, dun sa mga hindi natin nabasa, no? Ano ba tanong niya? Kung ano man yung pasensya na, Jennifer, ha? Kung hindi lahat nabasa natin, ha? Wala po kaming nag-opera dito. Yung mismong host din po yung nag-handle nito, ha? Pasensya na po kung hindi nakapasok sa credentials niyo yung takbo po ng ating live, ha? Pasensya na po kayo, ha? Pasensya na. Kasi yung 118, ma'am, yun lang po talaga yung pinakamadami naming viewers as of now. Sa 2 years na namin nagbibigay ng Balitang Lager Live. Ngayon lang kami naka 118 na viewers, ma'am. Pasensya na po at yun lang po ang kaya namin. 118 viewers. Salamat po sa lahat ng mga viewers na nag-share at nag-like po. Kung hindi kung naliliitan po kayo, pagpaumanin po ninyo. Pero para sa amin dito, natutuwa kaming umabot kami sa ganong numero. Ang amin lang naman po, try to point na maibigay, no? Maibigay yung nararapat, no? At maitalong yung dapat na maibigay na tanong. Sadyang sa dami po niyan, wala ho kaming sariling staff. Kami rin lang po ito. Si Boy B actually nag-ooperate ng mga katanungan na nag-flash rin yung screens. Ang hirap po mag-handle habang nag-host. Nakikita niya rin yung mga questions. Tapos ini-edit niya pa po. Pasensya na ha. Kung hindi man talagang umabot sa ninyo yung mga inyong katanungan. Pero kung makita mo, Boy B, pwede natin maipasagot natin sa ating guest. Baka maayano natin. Ha? Okay? Pero po, maraming salamat po sa 118 viewers. Ito yung kay Ma'am Isada, yung second question niya. Pero yung kay Tetay, tsaka yung question ni Ma'am Jennifer, hindi ko talaga mahanap. Sinagot din ni Cap yan, parang pinag-ino niya yung niila, nag-work lang daw sa sidelines yung mga pero hindi na pina-elaborate. Ganun pa man Ito pa. Ano po ang mga tatak? Ano po ang matatak na ginawa ng mga dating kagawad? Kasi parang doon sila na mag-function. Sa pagkakaintindi ko sa paliwanag ni Cap Leo kanina, kaya nga inaano ko yung mga ordinansa o mga komite na kanilang pinangahawakan, nagsimula ka kuya yun, ha? Okay po. Salamat po, Ma'am Jennifer. Pasensya na uli, Ma'am Jennifer. Hindi ko kasi alam kung ano po yung at ako yung taga-basa lamang, no? Pare, ha? Okay na yun. Importante, nakapag-atid tayo ng... sa akin, sa ganun pa man, pare, ang akin, hinahabol ko agad mabasa yung mga, pasensya na kung hindi ko nabasa, Ma'am, ha? Wala rin kasi, hindi ko nakita rito, eh. Lahat naman ng tanong niyo, siniseryoso naman po namin. Pasensya na po kayo kung hindi namin nabasa yung ilang mga katanungan niyo. Sa susunod, susubukan natin mabasa lahat. Okay na yan. Mag-extra na tayo, extra. Okay na yan. Okay, siguro. Meron ba kayong mga nais pang sabihin bago tayo tuloy magtapos for our last edition? Basahin ko lang muna yung kay Sherwin Bantog, no? Yung pahabol niya. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Sana po ay magpatuloy pa po ang live na ito kahit magpalit-palit man ng mga opisyal ng BGL. Hindi naman po tayo nakatali sa barangay, sir. Kahit sino po Kuya Boyet, basta kung sino manalo, wala nang kulay, trabaho na lang. Pagtulungan na lang, good luck sa lahat. God bless. So po, ang Balitang Lager Live po, hindi po under ng kahit sinong administration po.
Though meron po tayong mga host po o members na part po ng barangay, volunteers or employees, pero hindi po ang Balitang Lagro po will stay the same kahit sino pa po ang nakaupo. That is true. At wala po kaming anonymous. Hindi, clear ko lang, sir. Sa inyo, clear ko lang. Tayo, puro may mga work tayo sa iba-ibang company. Hindi tayo nag-focus lang sa ganito. Binibigay natin ito Balitang Lagro para lang mai-inform natin ng mga taga-Lagro yung mga nangyayari. Pero ito lang masasabi ko pare, let's respetuhin na rin lang natin kung ano man yung inaano ng kung yun ang gusto ng kabilang ibang FP pages natin, basta for the concern of the community, we'll all support for that. Ha? Yes. Ano natin sila kung yun ang gusto lumang walang at the end of the day, magkakabarangay tayo. Okay, shoutout na. Shoutout sa tropang dulo, down south, one dulo, Khalil. Next 2 years, ikaw na. Saka sa NGR, BPLK. Labas ka na lang. Bilihan na daw. 2 hours na lang. Liquor ban na. Teacher Ana, may gusto ko bang batiin sa Facebook page, Facebook account mo kanina? Sino nagluto ng almusal mo? Ay. Biglang nawala. Binibigla mo eh. Sorry Dalisay. Nakita ko lang kasi napangiti ako bigla eh. Sorry po. Baka kung may gusto kong batiin, Teacher Ana. 12 years din yun, Teacher Ana. Good evening sa'yo. Ayun. Lamula tuloy si Teacher Ana. Anyway, makita-kita tayo next by Monday. Magla-live po tayo. Salamat po sa inyong mga opinion, kritisismo. We cherish it. Salamat po. Ayan, salamat po. Salamat sa inyo and mula po sa ating mga host, magandang gabi po. Ito, Balitang Lagro Live. See you on Monday sa ating live telecast ng ating election. Bye-bye. Yes po, abangan niyo po.